Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at sumaati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin unang Korinto chapter 13 verse 8. At ganito po ang sinasabi, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Napakaganda na salita na ating binasa. Lahat ng bagay matatapos, maging ang buhay natin ay may hangganan. Subalit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ito ay nagpapakita kung lagi nating maalala na ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay Diyos ng walang hanggan. Ang Diyos ay Diyos na walang katapusan. That God is the Alpha and the Omega. Na walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos bilang siya ang pag-ibig. Sinasabi na ang tao ay may kahinaan, that people are not perfect. We are not perfect. Hindi tayo perfect. Pero ano ang perfect? Ano ang ganap? Ang ganap ay paparating. Ang ganap ay paparating, ibig sabihin, ang Diyos ay darating na siyang magpapaganap ng lahat ng bagay. Sa lahat ng ito, ang Diyos ang may napakagandang kaloob, may pinakamagandang plano sa buhay ng kanyang mga anak, sa buhay ng sinumang magtatapat, masusumpungan nagtatapat sa ating Panginoon. Na sinasabi, ang salitang perfect ay telos sa Greek word, na ibig sabihin ay ito ay nagpapahayag ng paparating ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong po sa atin, tayo po ba ay nagtitiwala na darating ang Panginoon? Nananatili po ba ang pananampalataya sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon? Yung pagsasalita ay maraming pwedeng sabihin, pwedeng maging masaya, makapaghikayat, at sinasabi nga na ito ay nagre-release din ng kaloob ng banal na espiritu, which is the speaking of tongues, na subalit ito ay hindi rin ganon ang pananatili. Ito ay may hangganan din. Kaya sa anumang buhay natin, ano ba ang ating priority? Pinapakita dito na sa lahat ng ating ginagawa, mahusay kang magsalita, magaling kang magsalita, magaling kang kumanta, magaling ka, powerful kang magsalita. Pero ang tanong, may pag-ibig ba sa bawat salita na ating ipinapahayag? Na kapag tayo ay nagtuturo maging sa mga pagpapayo, naroon ba ang pag-ibig? Nararanasan man natin ang iba't ibang kaloob ng ating Panginoon? Ang tanong, may pag-ibig ba? Makapagsalita man tayo sa iba't ibang wika. Magawa man natin ang maraming bagay. Subalit kung walang pag-ibig, ito ay hindi nagiging pagpapala sa iba, kundi na itataas lamang ang ating sarili. Kaya ko to, ako to, ang galing ko. Mahusay ako, kaya ko to. Pero mga kapatid, pag walang pag-ibig, hindi mahayag ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya't sa pagbubulay-bulay natin ngayon, balikan natin ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Ako ba ay naglilingkod sa anong dahilan? Ako ay nagmimisyon sa anong dahilan? Ako ay nagtuturo, ako ay nagpapahayag, ako ay umaawit, ako ay nagmiministeryo, ako ay tumutulong, ako ay may charity,
Ako ay matulungin sa kapwa. Ngunit, may pag-ibig ba? Ito ang malaking tanong sa atin ngayong gabi. Sa lahat ng ating ginagawa, may pag-ibig ba? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi natatapos at hindi nagwawakas. Ito ay mananatili hanggang sa walang hanggan bilang ang Diyos ang ating pag-ibig. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat minsan pa ipinaalala mo sa amin na sa lahat ng aming ginagawa ay laging may kalakip na pag-ibig. Laging may kalakip na pagmamahal upang sa gayon higit naming kilalanin na ang Diyos ng pag-ibig ang maluwalhati, ang Diyos ng pag-ibig ang mapapurihan, ang Diyos ng pag-ibig ang mabigyan ng mataas na karangalan at hindi ang aming sarili, sapagkat kung sa ganang amin, kami ay may limitasyon, kami ay may kahinaan, kami ay may mga bagay na hindi kayang gawin. Kaya't naririto po kami na nagpapakumbaba sa inyong harapan, O Diyos, na ang buo naming isipan ay maging ayon sa pag-ibig na nais mo para sa amin. Makapagturo kami na may pag-ibig, magmisyon kami na may pag-ibig, mangaral kami ng may pag-ibig, maglingkod kami ng may pag-ibig. Sumunod kami sa inyo, O Diyos, ng may pag-ibig. Upang kami ay maging asin at ilaw ng sanlibutan na nagiging pagpapala at instrumento ng inyong kalooban. Kaya't purihin ka, O Diyos, pagpalain ng inyong mga anak. Sila man po ay may kahinaan sa oras na ito, sila po ay may sakit, sila ay may pangangailangang pinansyal, sila ay may mga kahilingan sa kanilang mga puso, mga nangangailangan financially sa kanilang buhay. O Diyos, ikaw po ang magbibigay ng lahat ng katugunan sa lahat ng ito. Ay pinapanalangin namin ang kagalingan sa mga may karamdaman, provision sa mga nangangailangan, kaaliwan sa mga nalulungkot, nalulumbay, nagdadalamhati, at kapanatagan, positibong pagtugon, O Diyos, sa ibang panalangin ng inyong mga anak. Maghari ka po sa bawat tahanan, sa bawat puso ng inyong mga anak, at patuloy mo kaming gamitin upang makapaghikayat sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, nawa ay napagpala tayo sa ating quiet time ngayong gabi. Tandaan natin, sa lahat ng ating ginagawa, may pag-ibig ba? God bless everyone.